Padami ng padami ang mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor ng ating sosyedad ang nagpapahayag na dapat ituloy ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maganda at maulan na araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Okay, tuloy po natin. Padami ng padami ang mga tao in all walks of life. Hindi na lang po tayo mga ordinaryong citizen na naghahangad na matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Meron niya pong mga petsa and I think that will be on June 9, 10, and 11 kung saan magsasagawa po ng mga kilos protesta itong mga grupo na nagnanais na ituloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. At marami po sa mga taong ito ang nagsasabi na hindi naman sila basta-basta humihingi ng conviction para kay Sara Duterte. Dahil yan po ay trabaho ng Senado. Ang gusto po ng mas nakararami ay ang malaman, ang dinggin, ang ipresenta ang mga ebidensya para malaman naman po natin kung mabigat ba ang mga ebidensya para bigyan ng conviction si Sara Duterte o hindi at ito ay mababaw para bigyan ng acquittal. Huwag pong basta-basta hindi itutuloy ang impeachment tulad ng gustong mangyari ng ibang mga senador. Halimbawa na lang si Senator Bato de la Rosa na nagpaikot pa ng resolution na sinasabi niyang he has the numbers pero may mga ilang senador na po. Yung iba pa nga ay mga kaalyado ni former president na nagpapahayag na dapat ituloy ang impeachment trial tulad ni Senator Alan Peter Cayetano. Walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Ayan, malinaw po ang sinabi ni Cayetano that the Senate has no choice. Isa rin dyan, si Jinggoy Estrada, nung sinabi niya, the Senate won't abandon duty. Sabi ni Estrada, we are not going to abandon our constitutional duty to hear the impeachment case against the Vice President. Isa pang senador ang nagsalita at ito naman ay si Senator Sherwin Gatchalian who reminded his colleagues in the Senate that proceeding with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte is not a matter of choice but a constitutional mandate of the Senate. This is no longer our decision. It is not up to us whether to proceed or not. This is our constitutional duty. Sabi pa ni Gatchalian, this is very clear in our Constitution that once the articles of impeachment are transmitted to the Senate, we no longer have a choice but to proceed with the impeachment court. In fact, the word forthwith is even written there. It is no longer our decision, it is our duty to carry out. Binanggit din ni Senator Gatchalian yung forthwith. At kung mag-ikot-ikot kayo sa paligid, magtanong-tanong kayo, lalo na sa mga estudyante, tanongin nyo sila kung anong ibig sabihin ng forthwith. At iisa lang ang sasabihin nila, agad-agad. Pero iba ang interpretasyon ni Chis Escudero sa forthwith. Forthwith, within the bounds of law. Ngayon, hindi lang mga ordinaryong mamamayan, mga senador, ngayon po pati ang mga law professors ng iba't ibang mga eskwelahan at universidad ang nagsasabing dapat ituloy ang impeachment trial ni VP Sara. Sabi po dito, UP law professors call on Senate to proceed with Duterte trial. More than 100 faculty members of the University of the Philippines College of Law, which has bred some of the country's best legal minds, urged the Senate not to abandon its constitutional duty to proceed with Vice President Sara Duterte's impeachment trial as her supporters move to dismiss the case against her. Sabi ng UP Law Faculty sa isang open letter sa mga senador, a premature dismissal will undermine the core democratic principle of checks and balances. In contrast, proceeding with the impeachment trial will uphold the Senate's constitutional mandate on public trust and accountability. As teachers and scholars of the law, we believe that the Senate's dismissal without hearing even a single witness
will mean abandonment of its proud tradition as an august chamber and permanently alter our system of checks and balances. Ngayon, pati po ang De La Salle University's Department of Political Science joins the chorus of voices demanding the Senate to fulfill its constitutional duty and to start the impeachment trial of VP Sara Duterte, saying the upper chamber cannot be a purveyor of impunity. Nako, itong mga senador natin, hindi pa ba kayo tinatablan sa sinasabi nito mga eksperto sa batas? Iniinganyo na kayong ituloy ang impeachment trial. Chis Escudero, galaw-galaw na ng baso. Dahil kung hindi, baka dumami ang taong magprotesta sa June 9, 10, and 11. Sabi ng De La Salle University's Department of Political Science, bilang mga eskolar ng aghampang politika at araling pangkaunlaran, ipinapahayag namin ang aming matinding pagkabahala at pagkadismaya sa matagal ng pagkakaantala ng pagbuo ng Senado bilang impeachment court upang dinggin ang kaso laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ang patuloy na kawalang kilos na ito ay hindi lamang nagpapahina ng tiwala ng publiko sa ating mga demokratikong institusyon, kundi isa ring paglapastangan sa mga prosesong itinadhana ng konstitusyon para papanagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Sabi pa sa huling parte ng kanilang liham, ang kabiguang kumilos ng may paninindigan sa panahong ito ay hindi maituturing na simpleng pagkaantala sa proseso. Ito ay itatala sa kasaysayan bilang sinadyang pagtalikod sa pananagutang itinatadhana ng konstitusyon at bilang pagtataksil sa demokratikong pamamahala. Sabi ko sa inyo, pag hindi patamaan itong mga senador na to ewan ko na lang. Gumising-gising kayong mga senador, Chis Escudero, Bato de la Rosa, na naglabas pa ng resolusyon. Tingnan natin kung yan ay pirmahan ng majority. At kapag hindi nyo itinuloy ang impeachment trial, taong bayan na po ang maniningil sa inyo. Pakinggan ninyo ang boses ng taong bayan. Hindi ng isang tao lang na takot harapin ang pananagutan. Ayaw ng accountability. Dahil akala nila they can get away with just anything na gusto nilang gawin. Kayo po, handa na ba kayong sumama sa mga kilos protesta para panagutin ang Senado at ituloy ang impeachment trial ni VP Sara? Comment lang po down below.